or review muna tayo. Okay? So, last Bible study, nakita natin nagkaroon ng hint of doubt si John the Baptist patungkol sa pagiging Messiah or Savior ni Jesus Christ habang siya ay nasa prison. Kaya naman inutusan niya ang dalawa sa disciple niya para directly tanungin si Jesus Christ kung siya na nga ba ang Messiah ang hinihintay ng lahat ng Hudyo na ipinangako ng Diyos sa kanila sa Old Testament. At ang naging kasagutan ni Jesus ay sa pamagitan ng pagpapakita ng mga himalang nakapropesiya na gagawin ng Messiah kapag ito ay dumating na. At sinabihan niya ang mga alagad ni John na sabihin dito ang mga nakita nila. After umalis ng mga alagad ni John the Baptist, ang binalingan ngayon ni Jesus Christ ay ang mga crowds na nandoon at nakawitness ng mga himalang ginawa niya at nakikinig sa sermon niya. Sa harapan nila, itinaas niya si John the Baptist at kinonfirm na ito na nga ang propeta ng Diyos. Actually, more than a prophet ang description na ibinigay niya kay John the Baptist. Dahil si John lang sa mga propeta ng Diyos ang pinrophesy sa Old Testament. Dahil siya ang forerunner ng Messiah ni Jesus Christ. Kaya sinabi niya na si John ay dakila sa lahat ng tao. Pero ang nakakagulat, yung sinabi ni Jesus na mas higit ang least or pinakamababa sa kanyang kingdom kaysa kay John the Baptist. Dahil hindi naranasan ni John ang New Covenant na sinasabi sa Hebrews 8 verses 6 to 9 na better covenant. Hindi naranasan ni John ang New Covenant blessings at iyon ang nagpag-rate sa list sa kingdom ni God. Hindi dahil sa accomplishment nito, okay? Hindi natin mahihigitan ang na-accomplish ni John the Baptist sa kanyang ministry. Naging mas great lang ang list sa kingdom ni God dahil kay Jesus Christ. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Dahil finulfill ni Jesus Christ ang pangako ng Diyos sa mga tao niya sa Old Testament at hindi iyon naranasan ni John the Baptist. Ngayon, kung itinuturing nilang propeta ng Diyos si John the Baptist, kailangan nilang paniwalaan ang message of repentance na dala nito bilang paghahanda sa pagtanggap nila sa Messiah. At ang message na dala ni John ay si Jesus Christ. Kung tinanggap nila si John bilang propeta ng Diyos, marapat lang natanggapin nila si Jesus Christ dahil siya ang tinutukoy ni John na darating na tagapagligtas nila. Ang nakakalungkot, nakita natin sa last 2 verses ng inaral natin na hindi lahat ng nandoon ay tinanggap ang message ni John. Karamihan sa mga religious leaders ng Israel ay nireject ang message of repentance na dala nito. Kaya hindi rin nila tinanggap si Jesus Christ bilang kanilang Messiah or Christ. Hindi nila tinanggap ang way ni God para maging right ang standing nila sa Diyos. Instead, nagpatuloy sila sa kanilang sariling pamamaraan. Tandaan nyo to, kids. Kahit anong gawin nyo, kahit isakripisyo nyo pa ang buhay nyo para sa Diyos, para sa kabayaran ng inyong mga kasalanan, para kayo ay maligtas sa apoy ng impyerno, kung hindi ito ang inihingi ng Diyos bilang kabayaran ng inyong mga kasalanan, wala itong kabuluhan. Useless, worthless lang iyon sa Diyos. Dahil ang approve lang sa Diyos para mabayadan ng ating mga kasalanan ay ang way na ibinigay niya. At ang way niya, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan at makapasok sa kanyang kaharian, ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ. Kaya nga sinabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang mapapatawad sa kanilang kasalanan at makakapasok sa kaharian ng kanyang amang nasa langit kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ sa work na tinapos niya sa cross. So dito sa aaralin natin, makikita natin na parang rebuke ito sa mga religious leaders, ganoon din sa mga followers nila dahil sa kanilang pagiging spiritual brat. Brat kids are those who dishonor their parents. Deuteronomy 27:16. Tinatawag din silang fools sa Proverbs 15:5 dahil nire-reject nila ang disiplina ng kanilang ama. Sila ay mga suwail at walang hiya o respeto sa magulang nila na sinasabi sa Proverbs 19:26. Ang mga brat kids ay mga selfish din. Sila ay self-centered who bring shame to their parents. Proverbs 29:15. At sa Old Testament, matindi ang parusa sa mga ganitong klase ng anak. Ang pinakamabigat na parusa ay kamatayan.
Mababasa yan sa Deuteronomy 21 verses 18 to 21 at Exodus 21:15. At sa New Testament naman, ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo na maging maganda at humaba ang iyong buhay, sumunod ka daw sa iyong mga magulang. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ang mga Hudyo, especially ang mga religious leaders ng Israel, ay parang mga brat kids dahil hindi sila sumusunod sa way ni God the Father. Kaya matindi ang mararanasan nilang punishment mula sa Diyos. Isinugo ni God the Father si John the Baptist in mourning clothes and totally separated sa mundo. Namuhay sa wilderness at hindi nakihalubilo sa mga tao. And yet noong time na nagpapahayag na siya ng message ni God, hindi nila tinanggap ang message na dala nito. And then dumating si Jesus na nakikisaya kasama ng mga tao, especially ng mga sinners. Pero hindi rin nila tinanggap ang message niya. Sila ay sala sa init, sala sa lamig. Either ways, hindi sila masatisfy. Ibig sabihin, bagay sa kanila yung kasabihan na, damn if you do, damn if you don't. Take note, sa time na ito, dalawa lang ang preachers ng salita ng Diyos sa buong mundo. At iyon ay si John the Baptist and Jesus Christ. Pero, parehas nilang nireject ang mga ito. So bago natin himayin ang ating passage, gusto ko munang i-introduce ulit kung sino ba ang mga religious leaders ng Israel para sa mga bago nating mga kasama at bagong nakikinig sa ating recorded Bible study, okay? Sa Old Testament, ang mga religious leaders ng Israel ay ang mga priests, prophets, and elders. Sila ang responsible sa pag-guide sa mga tao ng Diyos para masunod nila ang law na ibinigay ni God sa pamamagitan ni Moses. At ang mga batas na ito ay nagpo-point sa Messiah. At sa panahon ni Jesus Christ, several groups of religious leaders held power and influence over Jewish religious, social, and political life. So mag-focus lang tayo sa mga grupo na laging nakaka-interact ni Jesus Christ. Okay, hindi ko na ilalagay lahat. Most of the time, these groups were opposing him. Minsan naman, kinu-question siya to test his knowledge. And occasionally, following him para obserbahan siya. So sila ay ang mga Pharisees, Sadducees, scribes, and teachers of the law. Una, Pharisees were mostly made up of scholars, scribes, elders, and teachers of the law. Not necessarily priests, okay? They were focused on strict obedience to the law, Torah, yung sa Old Testament, and oral traditions. Yung role nila, they influence synagogues and the general Jewish population. Though hindi sila directly in charge sa mga gawain sa temple, pero sila ang may influence sa mga synagogues, kaya malakas ang influence nila sa mga common people. In other words, makamasa sila. Yung kanilang paniniwala, they believe in the resurrection of the dead, angels, and spirits. At very particular sila sa kanilang oral traditions, later written in the Mishnah. Karamihan sa mga Pharisees ay scribes and teachers of the law. Sila ang madalas maka-interact ni Jesus and criticize him dahil sa kanyang pakikihalubilo sa mga sinners at paglabag nito sa kanilang oral traditions or man-made law dahil sila ay mga hypocrites and legalistic. Pero hindi naman lahat ng Pharisees ay ganito, okay? Meron din naman na naging follower ni Jesus Christ like si Nicodemus. At later on, si Apostle Paul na isa ding Pariseo ay naging apostle ni Jesus Christ. Next, Sadducees, a wealthy and politically powerful group that controlled the temple and priesthood. Ibig sabihin, sa kanila nagmumula ang mga pari. Kaya mostly composed of priests na galing sa tribe ni Levi at sila ang gumagawa ng mga gawain sa temple like animal sacrifices, and aristocrats, including the high priest. Siya ang pinaka-leader ng lahat ng religious leader ng Israel, okay? And chief priests, sila yung mga high-ranking priests or tinatawag din silang leading priests sa ibang translation na tumutulong sa pagpapalakad sa temple, including former high priests like Annas. They were working closely sa high priest in decision-making. So yung role nila, they controlled the temple and its priesthood. Ganun din ang Sanhedrin. Ang high priest na galing sa grupo ng mga Sadducees ang naglilid sa Sanhedrin, ang Jewish ruling council ng Israel, ang pinaka-korte nila. At kaya nasa kanila ang highest position dahil nakipag-cooperate sila sa Rome para ma-maintain ang kanilang political power.
So ano ang kanilang paniniwala or beliefs? Ang mga Sadducees ay hindi naniniwala sa resurrection and supernatural beings like angels and demons. At ang 5 books sa Old Testament or Torah, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy na isinulat ni Moses, ang pinapaniwalaan lang nila. The rest sa Old Testament books ay nireject nila, kaya marami sa mga turo ni Jesus Christ at ng mga apostles ang hindi nila pinaniwalaan. Kaya sa kanilang interaction kay Jesus, they challenge him on the resurrection. Hindi rin nila sinusunod ang oral traditions ng mga Pariseo. Mortal na magkalaban ang mga Pariseo at Sadduceo, okay? Pero pagdating sa pagkalaban kay Jesus Christ, naging magkakampi ang dalawang grupo na ito para lang mapapatay siya. Ganun kalala ang galit nila kay Jesus Christ. And third, yung scribes. They were professional copyists, interpreters, and teachers of the law. Scriptures or law, especially the Torah, the 5 first books of the Bible. Ang pinaka-main role ng mga scribes ay kopyahin at i-preserve ang scripture. Remember, hindi pa katulad ng Bible natin ngayon ang Tanakh or Hebrew scriptures. Ito yung Old Testament. So by hand, kinakopy nila yan sa scroll para ma-preserve. They were using strict methods to avoid errors with extreme precision, counting letters and words to ensure na accurate ang isinusulat nila. Ini-interpret din nila ang law and sometimes nagsusulat din sila ng mga legal documents. So some scribes were Pharisees. Yung iba naman worked with Sadducees. At ang iba naman ay mga religious scholars who interpreted and taught the Torah. Madalas nilang maka-interact si Jesus at kadalasan hindi ito maganda. Kaya naman Jesus criticized them for their hypocrisy. In Jesus' time, yung mga scribes and teachers of the law, sometimes called lawyers or expert in the law, were closely related but had distinct roles. Tingnan natin yung pang-4. The teachers of the law or lawyers or expert in the law, their role was to interpret the Jewish law and they were often associated with the Pharisees. Yung role nila was to train disciples in legal and religious matters. They acted as legal scholars and teachers of Jewish law. Kapag sinabing law, ito yung kautusan ng Diyos sa Old Testament at yung mga nakasulat sa Torah or the first 5 books of the Bible, okay? So sila ang nagtuturo nito at nag-i-interpret sa salita ng Diyos. Tinutulungan din nila ang mga tao to apply the law in their daily lives. Madalas ang mga lawyers, scribes at Pharisees ang nakaka-interact ni Jesus. Pero ang mga lawyers ang madalas mag-test kay Jesus Christ with legal questions na mababasa sa Luke 10:25. Dahil sila ay tinatawag na expert sa law, kaya siguro lagi nilang tinetest ang kaalaman ni Jesus patungkol dito. Kasama din sila sa mga kumalaban kay Jesus Christ. So ang kaibahan lang ng scribes sa mga teachers of the law is may mga teachers of the law na hindi scribes, okay? Hindi sila copyists. Hindi nila kinokopya or yung Old Testament, yung Torah. So itong mga religious leaders na ito ang nagli-lead sa mga tao ng Diyos para masiguro na sinusunod ng mga tao ng Diyos ang law na ibinigay niya. Pero bukod doon, they play a significant role in recognizing and proclaiming the Messiah when He comes. Dahil sila ay nag-aaral ng scriptures or yung Old Testament writing, especially ang mga Pharisees and scribes, at saka itong mga lawyers, kaya mahalaga ang role na ginagampanan nila dahil responsible sila sa pagtukoy at pag-proclaim sa Messiah kapag dumating na ito. Kaya nga noong nangangaral si Jesus Christ sa temple sa John chapter 7, ang sabi ng ilang taga-Jerusalem, kung si Jesus na ba ang Kristo or Messiah? Dahil lantaran nga siyang nangangaral sa temple at walang sinasabi laban sa kanya ang mga religious leaders nila. Baka daw alam na ng mga pinuno nila na si Jesus na ang Kristo or Messiah. Kaya naguluhan ng mga Hudyo dahil sa kanilang mga religious leaders at sa pag-refuse ni Jesus sa role na conquering military and political king na ine-expect nila na gagawin ng Messiah. Naaral natin yan sa ating previous Bible study, ba?
Kaya karamihan sa mga Hudyo nagdalawang isip sa ministry ni John the Baptist at sa message na dala nito. Ang mga religious leaders dapat ang unang makarecognize sa Messiah kapag dumating na ito. Sadly, majority sa kanila ay nireject si Jesus Christ bilang kanilang Messiah or Christ, kaya majority sa mga Hudyo nireject din si Jesus Christ. Dahil sumusunod ng mga Hudyo sa sinasabi ng mga leader nila. Kaya nga tinawag ni Jesus sa Matthew 15:14 ang mga religious leaders na blind guides leading the blinds. Dahil nilid nila ang mga tao sa wrong way. Kaya malaki ang pananagutan nila sa Diyos. Matindi ang punishment nila sa Judgment Day. Matindi ang punishment sa mga nagtuturo ng mali o naglilid sa mga tao para mapalayo sila sa Diyos. Kaya hindi basta-basta lahat ay pwedeng maging tagapagturo ng salita ng Diyos dahil nakasalalay dito ang spiritual na buhay ng mga tao. So nakita niyo kung gaano kahalaga ang role na ginagampanan ng mga religious leaders na ito. Kaya nga tinawag sila ni Pastor John na mga brats in spiritual sense dahil hindi sila masatisfy. Tulad ng suwail or brat na bata, sila ay entitled at self-centered. Iniisip nila na sila ay superior sa ibang tao dahil sa kanilang knowledge sa salita ng Diyos and their traditions, kaya nag-expect sila na i-honor sila ng mga tao. Sila ay mga disrespectful towards Jesus. Lagi nilang china-challenge ito and they try to trap him in his words instead na makinig sila sa kanyang mga turo. Sila ay mga ungrateful at bulag sa grasya ng Panginoon dahil ilang libong miracles na ang nasaksihan nila, but still they refuse to acknowledge Jesus as the Messiah. Instead, inakusahan pa si Jesus na nakakagawa daw ng milagro dahil kay Satan. Sila ay manipulative and hypocrites dahil tinutwist nila ang salita ng Diyos for their personal gain at gumagawa sila ng katakot-takot na rules and regulations na ini-impose nila sa mga tao and yet sila mismo ay hindi kayang gawin. Sila ay nagtatantrums na parang mga brat kids when they didn't get their way. Noong i-expose ni Jesus ang kanilang kahipokritohan, nagplano sila na patayin nito instead na magrepent. At hindi rin sila tumatanggap ng koreksyon tulad ng isang brat na bata. Si Jesus, ilang beses silang nirebuke para sana magrepent sila. Instead na magrepent, ang ginawa nila, they hardened their hearts. Kaya sila ay namatay sa kanilang mga kasalanan. Kapag ikaw ay namatay sa iyong mga kasalanan, ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo sa lake of fire. Eternal punishment ang kabayaran sa bawat kasalanan na nagagawa natin. So nakita nyo kung bakit sila may tuturing na brats or childish? Dahil sa kanilang naging response sa message ni John the Baptist at ni Jesus Christ. They were impossible to satisfy. At hindi lang ito napapatungkol sa kanila, kundi sa lahat ng tao of all time who rejected the gospel message of repentance, faith, forgiveness, and salvation tulad ng ginawang pag-reject ng mga brat religious leaders sa time ni Jesus Christ. So ngayon, simulan na nating himayin ang passage na ito para makita nyo kung bakit sila may tuturing na brats or childish. Dito tayo sa Luke 7 verses 31 to 35. Parang ang konti lang yan, no? Pero medyo mahaba-haba yan. So after the parenthetical comment, most likely by Luke, in verses 29 to 30, nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus Christ sa mga crowds. Ang sabi niya, "To what then should I compare the people of this generation? And what are they like?" So nagbigay ng rhetorical questions si Jesus sa crowds. At sa susunod na verse, siya din ang sasagot, okay, sa tanong niya na ito. Magbibigay ng parable or analogy si Jesus bilang assessment niya sa asal ng mga taong nandoon na nag-reject kay John the Baptist at sa kanya, especially ang mga religious leaders ng Israel. Ang term na generation dito refers to the people of Jesus' day, in particular the religious leaders of Israel and those who followed them in rejecting John the Baptist and Jesus. Pero ang term na ito ay hindi lang napapatungkol sa mga Hudyo na nag-reject kay Jesus sa time na ito. By extension, the term can refer to any wicked and faithful generation of all time. Example, sa Philippians 2 verses 14 to 15, pakibasa says,
Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. So, yung susunod na sasabihin ni Jesus ay timeless illustration para sa lahat ng tao na magre-reject sa gospel. Magbibigay siya ng illustration or parable bilang sagot sa rhetorical question niya sa verse 31. Sabi niya dito, they are like children sitting in the marketplace and calling to each other. We played the flute for you, but you didn't dance. We sang a lament, but you didn't weep. So itong phrase na sinabi ni Jesus ay Hebraic metaphor or parable. Ito ang common teaching style in Hebrew thought. Ginamit ni Jesus na illustration ang children's game para i-describe ang pagiging stubborn and inconsistent ng mga taong nag-reject kay John the Baptist bilang prophet ni God at sa kanya bilang kanilang Messiah. So ang sagot niya doon sa rhetorical question niya kung kanino ba niya mayahambing ang mga tao ngayon, ano daw ba ang katulad nila? Ang sagot niya, they are like children sitting in the marketplace. Unlike sa time natin ngayon, okay? Sa time ni Jesus, wala pang designated parks or playgrounds para sa mga bata. Karamihan sa kanila ay naglalaro sa marketplace, in Greek, agora, a gathering place, especially the marketplace in ancient Greece. They were more than just places to buy and sell goods. They function as hubs for trade, social interaction, and community life. Bukod sa buying and selling ng mga goods, sa marketplace din ginagawa ang mga public or social gatherings where people would meet to discuss current events, hear announcements, and engage in political debates. So in many ways, they were like ancient town squares. At ang mga marketplaces ay nagsisilbi ding playground ng mga bata. Kadalasan nasa marketplace sa mga bata dahil kasama sila ng kanilang mga magulang doon. So habang nagkakandak ng business ang kanilang mga magulang, ang mga bata naman ay nakikipaglaro sa ibang bata in open spaces. Kung nanonood kayo ng historical drama, madalas kayong makakakita ng ganitong scene kung saan sa marketplace may mga batang naglalaro. Minsan, ang larong ginagawa ng mga bata ay ginagaya ang mga ginagawa ng matatanda. Like noong bata kami, naglalaro kami ng buying and selling goods. Kunyari, meron kaming sari-sari store at ang pera namin ay dahon ng bayabas or papel na ginupit tulad ng paper money. Minsan naman, ginagaya namin ang sikat noon na yung Little Miss Philippines. Yung ibang bata, naman naglalaro sila ng bahay-bahayan or kasal-kasalan. Even sa time ngayon, madalas pa rin maglaro ng ganyan ng mga bata, di ba? Sa time ni Jesus, most likely, ang dalawang games na madalas laruin ng mga bata ay ang most significant events in Jewish social life. Ito ay weddings and funerals. Kaya ito ang ginamit na illustration ni Jesus Christ dito. Historically, weddings and funerals have marked life's happiest and saddest occasions. Yung wedding sa Israel ay iba sa weddings na ina-attenan natin ngayon. Sa kanila, tumatagal ang wedding celebration ng up to 1 week na may kasamang procession through the streets as well as eating and drinking. Remember yung unang miracle ni Jesus Christ sa wedding in Cana, kung saan naubusan ng wine ng mga ikinakasal. Dahil siguro matagal ang celebration at maaaring hindi na-anticipate ng host ang mga bisita, kaya siguro naubusan sila ng wine. Funerals naman featured elements of public mourning and a public procession to the burial along with fasting. Nakita natin yan, di ba, sa ating pinag-aralan dati sa chapter 7 verses 11 to 16. Kaya familiar ang mga bata sa mga events na ito. Dito din sa dalawang events na ito, nagkakatipon-tipon ang mga tao. Sa parable or analogy na ibinigay ni Jesus sa kanila, may mga bata na nag-o-organize ng game. And they were calling each other, we played the flute for you, but you didn't dance. Pinapakita nito na tinatry nilang i-involve ang ibang bata sa kanilang make-believe games. Una, yung kanilang make-believe wedding game. Kaya sa ibang translation, wedding songs ang nakalagay dyan. Dahil ang music and dancing ay importanteng part ng Jewish wedding celebration.
Pero itong mga batang in-invite nila ay ayaw mag-participate. They were stubborn, indifferent, and ill-natured. They refused to be happy and participate in the dancing and singing. They preferred instead to pout and sulk. And since ayaw nilang mag-participate sa joyous game na ito, kaya yung first group ng mga bata, yung mga nag-o-organize ng laro, pinalitan nila ang laro para lang sumali ang mga stubborn kids na sa kanila. So ginawa nilang funeral event ang game nila ngayon. Kaya ang sabi ni Jesus sa story niya, we sang a lament, but you didn't weep. Sadly, hindi rin nila nagustuhan ito. These indifferent kids refuse to play this funeral game either. So yung frustration ng mga batang nag-organize ng game sa kwento ay understandable naman, di ba? Dahil kahit anong games ang gawin nila, ayaw mag-participate ng mga in-invite nila. Hindi ang nature ng games ang issue. Dahil alinman sa dalawang games, ay ayaw nilang salihan. And these indifferent, stubborn kids illustrate the people of Jesus' generation. Pinipicture nila ang mga tao na nag-reject sa message ni John at ni Jesus Christ. So paano ko nasabi? Dahil sa susunod na sinabi ni Jesus Christ. Sabi niya dito sa verse 33, for John the Baptist did not come eating bread or drinking wine, and you say he has a demon. So after niyang magbigay ng illustration, in-apply niya ngayon ito sa kanila ni John the Baptist. Kung paano ang naging pagtrato ng mga tao sa kanila ni John. First, he likened John's ministry to the funeral game. Kaya ang sabi niya, for John the Baptist did not come eating bread or drinking wine. Eating bread and drinking wine symbolize the normal pattern of Jewish social life. However, contrast ito sa naging lifestyle at message na dala ni John. Si John ay namuhay na parang isang hermitanyo sa wilderness. Totally disconnected siya sa Jewish society. At tulad ng inaral natin dati, lagi siyang parang nagfa-fasting sa naging diet or food niya. Dahil message of repentance ang dala niya, which is characterized by mourning and self-denial, na parang katulad ng isang nagluluksa sa patay. Hindi siya kumakain ng bread. Ang pagkain niya ay locust and wild honey. Hindi rin siya nagdadamit na magarbo. He wore a camel hair garment with a leather belt around his waist. And instead of living in luxurious surroundings, he lived in the wilderness until the day of his public appearance to Israel. Even after he began his ministry, sa desolate wilderness near the Jordan River pa rin tumira si John the Baptist. At dahil sa kanyang Nazarite vow, kaya hindi rin siya umiinom ng wine. Nakita niyo ang naging pamumuhay ni John? Tulad ng sabi ko kanina, para siyang laging nagfa-fasting. At totally isolated siya from the normal course of life. Kaya walang influence sa kanya ang culture at trends ng Jewish society. Yung ministry ni John ay parang nagdadalamhati sa paparating na judgment. Kaya nga he's proclaiming to sinners the need for repentance and mourning over sin. So the tone of his preaching was fearful, frightening, and confrontational. John's message was a severe one, with little emphasis on grace and mercy. His focus was on God's wrath and vengeance, and he challenged his hearers to repent or be consumed by the fiery judgment that was coming. Straightforward din siya sa pag-rebuke sa mga religious leaders. Kaya nga tinawag niya ang mga ito na brood of vipers, na desperately tinatry tumakas sa flames of judgment. At ang naging reaction ng mga spiritual brats to John the Baptist self-denial lifestyle and message of judgment was shocking. Noong una, tinanggap siya na totoong prophet ni God, the forerunner of the Messiah, prophesied by Isaiah and Malachi. But soon after silang i-rebuke ni John ng paulit-ulit, they settled that he has a demon. Maaring ilan sa mga hearers ni Jesus dito, or yung mga nandito sa audience niya, okay, sa crowd, ang nagsabi na demon possessed si John.
Kaya nasabi ni Jesus Christ ito sa kanila. Ang dahilan kung bakit nila nasabi yun ay dahil sa severe lifestyle and behavior ni John. Iyong mga namumuhay na isolated sa mga tao at sa sibilisasyon, kadalasan iniisip nila na ang mga ito ay demon-possessed. Dahil sa time ni Jesus, ganoon ang kadalasan na ginagawa ng mga demon-possessed. Example, sa Luke 8 verses 26 to 27. Pakibasa, Ate Chloe. Then they sailed to the region of the Gerasenes, which is opposite Galilee. When he got out on land, a demon-possessed man from the town met him. For a long time he had worn no clothes and did not stay in the house but in the tombs. Nakita nyo? Isolated siya. So yung behavior ni John was so different, unique and antisocial, at hindi rin nila gusto ang message na dala niya. Kaya some concluded na siya ay demon-possessed. Hindi matanggap ng kanilang proud hearts ang message ni John na sila ay sinners na kailangang magrepent para hindi sila makasama sa judgment na paparating. They refused to join with him, kaya they attack his personality in order to justify the rejection of his message. Katulad ng ibang tao who sometimes refuse to mourn properly at the funeral. Ganun din ang ginawa nila sa message ni John. They rejected his message of repentance. Next, Jesus likened his ministry to a wedding game. Total contrast ang naging pamumuhay ni Jesus sa naging pamumuhay ni John. Pero hindi rin siya tinanggap ng mga spiritual brats na ito. Kaya ang sabi ni Jesus, the Son of Man has come eating and drinking. And you say, look, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Si Jesus Christ ang tinutukoy na Son of Man dito, okay? Son of Man is a messianic title taken from Daniel 7 verse 13. And it was the Lord's favorite designation of himself, which he used more than 80 times. Kumbaga ito yung pantuko niya sa kanyang sarili, madalas, okay? Unlike John the Baptist, Jesus came eating and drinking. Ibig sabihin, he participated in the normal enjoyments and occasions of social life, including weddings as well as funerals. In short, namuhay ng normal si Jesus Christ. Nakihalubilo siya sa mga Hudyo. Tumira siya and traveled extensively through the towns and villages of Israel noong nagsimula na ang kanyang earthly ministry. Nagpa-participate siya sa mga Jewish feast at nagpupunta siya sa temple. Nakikisalo siya sa mga kainan at umaattend ng mga kasiyahan like weddings. Habang si John naman, ina-isolate niya ang sarili niya sa wilderness. Kung ang ministry ni John ay kahalintulad ng isang funeral, yung ministry naman ni Jesus Christ ay closely resembled sa isang wedding. Kasiyahan, di ba? In fact, talagang inihalintulad ni Jesus ang kanyang ministry sa isang wedding, picturing himself as the bridegroom and the disciples as the bridegroom's attendants na na-discuss natin dati. Dahil dumating na ang kingdom ni God. Kaya ang ministry ni Jesus was marked by joy, healing, and grace, reflecting the celebratory tone of a wedding na opposite ng kay John. Yet the people in this generation, especially ang mga religious leaders at followers nila, rejected Jesus katulad ng ginawa nilang pag-reject kay John. Pinapakita lang nito that their rejection was not about the messenger, but about their own hardened hearts. Bagay sa kanila ang term na incredulous, unwilling, or unable to believe something. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, ang mga tao na ito ay hindi maniniwala. Dahil nakaset na sa isipan nila na hindi sila maniniwala. No amount of evidence or explanation na makakapagpabago sa desisyon ng mga tao na ito. Ganoon katigas ang puso ng ilang kausap ni Jesus Christ dito. Tulad ng mga bata sa marketplace na inaayang maglaro ng wedding game. Ayaw. Ganon din naman, ayaw din nilang maglaro ng funeral game.
John was aloof and did not associate with people. They denounced him as demon-possessed. But Jesus interacted with people, even sa mga outcasts ng kanilang society. Yet his enemies scornfully denounced him as glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Noong umaten si Jesus at ang kanyang mga disciples sa handaan na inihandog sa kanya ng former tax collector na si Matthew or Levi, after niyang tinawag ito to follow him, the Pharisees confronted Jesus' disciple about this matter. Basahin natin. Pakibasa, Laika. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga naniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Later on sa record ni Luke, makikita that all the tax collectors and the sinners were coming near Jesus to listen to him. Sabi dito sa Luke 15:1, all the tax collectors and sinners were approaching to listen to him. At yung mga outcast, ito yung mga outcast sa Jewish society, okay? Kaya naman itong ginawa ni Jesus na ito ay nagdulot ng hindi magandang impression sa mga religious leaders ng Israel, particularly the Pharisees and the scribes. Kaya sa verse 2, they grumbled. Sabi nila, and the Pharisees and scribes were complaining, this man welcomes sinners and eats with them. When Jesus did the unthinkable and invited himself na maging guest sa bahay ng isang hated tax collector na si Zacchaeus, they also grumbled. Basahin natin. Pakibasa, Kuya Ian. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, "Quick, come down. I must be a guest in your home today." Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. But the people were displeased. He has gone to be the guest of a notorious singer, they grumbled. Sa susunod na pag-aaralan natin kung saan lumapit kay Jesus ang isang babaeng makasalanan, hindi nagustuhan ng Pariseo yung nag-imbita kay Jesus na hindi ito binawalan ni Jesus Christ. Tignan na, pakibasa, Kuya Bricks. Inanyayaan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulong sa hapag. Sa bayong iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabagong na nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawaing paanan. Umiiyak na binasa ng kanyang mga luha ang paa ni Jesus. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-aanyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Para sa kanila, walang totoong propeta ng Diyos ang makikisalo sa mga makasalanan or outcast ng lipunan. Hindi ipinagbabawal ng Diyos na makisalo sa mga sinners ang kanyang anak, okay? Or ang mga propeta nito. Dahil ang isang dahilan kung bakit bumaba sa lupa si Jesus ay para hanapin ang mga lost souls. Kinokondem lang ng mga religious leaders ang ginagawang pakikisalo ni Jesus Christ sa mga sinners dahil sa kanilang pagiging self-righteous. Kaya kinumpara ni Jesus ang evil generation na ito sa mga batang nasa marketplace na ayaw mag-participate sa laro. Funeral game pictures John the Baptist ministry. John the Baptist came fasting and serious, pero tinawag siyang demon-possessed. At ang wedding game picture Jesus ministry, dahil ang dala ng message ni Jesus ay joy and salvation. At yung mga unresponsive kids na ayaw mag-participate sa kahit anong laro ay ang mga religious leaders and unbelieving crowds. Itong sinabi ni Jesus dito ay form of rebuke sa evil generation na ito na nag-reject sa mga messengers ni God who proclaim the truth despite their different styles
of ministry. Though magkaiba man sila ng way ng pamumuhay, both John and Jesus called for repentance, promised forgiveness, warned of judgment, and proclaimed the coming of the kingdom. The outward form of ministry or yung style nila is never the issue, but rather the truth of the message. And the sad reality is, in every generation, merong spiritual brats na magre-reject sa katotohanan. Like those who refuse to respond to either John's serious, mournful call to repentance or Jesus' joyful invitation to salvation. But the good news, not all who hear the gospel message will reject it. Kaya ang sabi ni Jesus sa last verse natin ngayon, yet wisdom is vindicated by all her children. So medyo mahirap unawaan ito, parang hindi siya connected. Ito kasi ay isang Hebraic expression or sa English ito yung sinasabi nila na idiomatic expression because it conveys a meaning that is not immediately clear sa mga bumabasa. At Hebraic style of speech ang ginamit dito ni Jesus Christ because he used personification and metaphor to communicate his message. So why this statement is idiomatic? Dahil ang sabi ni Jesus, wisdom is vindicated or justified or proven true. Wisdom itself does not literally stand trial, but its truth is proven by its result. And her children. Wisdom does not literally have children, but this phrase refers to those who follow wisdom or the outcomes that result from it. Kung mapapansin nyo, Jesus personified wisdom here as her. Dahil sa Hebrew thought and literature, wisdom is personified as woman. Dahil ang word na wisdom sa Hebrew ay hokmah or Sophia in Greek. Ito ang dahilan kung bakit ang wisdom is personified as she or her na common sa Jewish wisdom writing, especially sa Old Testament. Example, sa Proverbs 1:20, wisdom shouts in the streets. She cries out in the public square. So sa inaaral natin dito sa Luke 7 verse 35, gumamit si Jesus ng figurative language para sabihin that true wisdom is proven right by the results it produces, not just by words or opinions. And wisdom here refers to God's way of doing things, sending John with a call to repentance and sending Jesus with a message of salvation. At kaya naman nasabi ni Jesus that wisdom is vindicated, justified, or proven true dahil iyong way ni God ay napatunayan na totoo by all her children. Lahat ng taong sumunod sa way ni God, ang pagbabago ng kanilang buhay, ang patotoo na ang way ni God ay tama. Di ba malalaman ng tao na tama ang naging desisyon niya base sa naging resulta nito? Dito, sinasabi ni Jesus na ang way ni God ay tama dahil makikita sa pamumuhay ng mga taong sinunod ang way niya. At iyon ay ang kanilang transformed lives. Sila ay nabago noong sumampalataya sila sa Panginoong Yesus. Ang naging bunga ng kanilang salvation ay transformation. Unti-unti na conform sila sa character ng kanilang Savior na si Jesus Christ. So tandaan nyo ito, walang totoong Christian na nananatili sa dating pamumuhay. Lahat na bago. Example, ang mga tax collectors na naging followers ni Christ, ang patunay na totoong sila ay nakatanggap ng salvation ay ang kanilang pagbabago. Pinatunayan ng mga itinuturing na sinners na mga religious leaders na tama ang way ni God para sa kaligtasan dahil nabago ang buhay ng mga ito nang tanggapin nila ang kaligtasang ino-offer ni Jesus Christ. Noong tawagin ni Jesus si Zacchaeus na isang chief tax collector, willing itong ibalik sa mga tao ang kinurakot niya. Basahin natin. Pagibasa, Ate Hana. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor, Lord.
And if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. Jesus responded, Salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save those who are lost. Si Levi or Matthew na isa ding tax collector, iniwan niya ang pagiging tax collector noong tawagin siya ni Jesus Christ. Kaya sa parallel account nito sa Matthew, sinabi niya, wisdom is shown to be right by its results. So in other words, the product of true spiritual wisdom is salvation. At makikita iyon sa transformed life ng taong nakatanggap nito. 2 Timothy 3 verse 15, pakibasa, Kuya Nate. You have been taught the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. Ang karunungan or wisdom na mula sa Diyos ang maglilid sa mga tao para maunawaan nila na ang ginawa ni Christ sa cross ay sapat na para sa kanilang kaligtasan. Wisdom comes from God para maunawaan natin ang way niya, lalo na when it comes to spiritual matters like our salvation. Though marami ang nag-reject kina Jesus and John, those who are given wisdom by God, marirecognize nila that both ministries were part of God's divine plan. So wisdom is proven true by all her children, by those who accept and follow God's way. Pinatunayan ng mga ito na totoo ang message ni Jesus and John na evident sa kanilang transformed lives. Di ba noong hindi pa tayo follower ni Jesus Christ, iba ang tingin natin sa mga born-again Christian at sa Bible. Nagbago lahat iyon noong tinanggap natin ang way ni God para sa ating kaligtasan. Naging malinaw sa atin na walang ibang way para sa ating kaligtasan, kundi ang way na ibinigay ni God, at yun ay si Jesus Christ. At unti-unti ang pamumuhay natin ay nagbago dahil sa salita ng Diyos na bunga ng salvation na ating tinanggap mula sa Kanya. Yung mga tao naman na nag-reject sa gospel, katulad nila ay mga foolish religious leaders in Jesus' days na nireject ang message ni na Jesus and John. Ang sabi nga ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 1 verses 22 to 25, pakibasa, says, Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo, maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao, at ang mga inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. so kahit maraming spiritual brats, the gospel will always produce results. There will always be some who will accept it. At ang buhay nila ang patunay sa kapangyarihan ng gospel na mag-save. So, eto ang takeaways natin ngayon sa ating inaral. Number 1, avoid a critical and hardened heart. Yung mga Pharisees and expert in religious law found faults with both John and Jesus. Patunay lang ito na hindi talaga sila nagsisik na malaman ng katotohanan. Ayaw lang nilang magrepent at talikuran ang baliko nilang pamumuhay at sumunod sa way ni God. Paano natin ito may relate sa inyong mga buhay? Examine your heart. Nagagalit ba kayo sa ibang tao or sa magulang nyo or sa kamag-anak nyo dahil ang message na sinasabi nila ay hindi naka-align sa gusto nyong marinig? Ask God for a humble and teachable heart. Number 2, respond to God's invitation with the right heart. Nakita natin sa inaral natin, yung iba, they refuse to repent with John, while others refuse to celebrate with Jesus. So respond appropriately to God's work in your life. Huwag kayong magbingi-bingihan sa message ni God sa inyo. There's a time to repent and mourn over sin, like John taught. And there's a time to rejoice in the salvation Jesus offers. Don't let stubbornness keep you from either. And lastly,
True wisdom is proven by action, not words. The religious leaders claimed to be wise, but their actions showed otherwise. Wisdom is not about how much you know, but how you live. Hindi kung gaano karami ang alam mo sa salita ng Panginoon, kundi kung ipinamumuhay mo ba ito. If you follow God's wisdom, your life will produce good fruit. People will see God's truth reflected in you. So your life proves what kind of wisdom you follow. The Pharisees and experts in religious law thought they were wise, but their rejection of Jesus proved their foolishness. Likewise, people today who ignore God's wisdom will eventually see its consequences. Nawa, huwag kayong magaya sa mga religious leaders na masyadong mataas ang tingin sa sarili nila, kaya hindi na tinanggap ang offer ng salvation ni Jesus Christ. So dito nagtatapos ang lesson natin for today. Thank you for listening. To God be the glory, and God bless everyone.